Sa isang karaoke bar, nag-uusap ang mga kaibigan ni Heejin tungkol sa balitang lilipat siya sa ibang bansa. Nagtatanong ang isa sa kanila kung totoo nga ang tsismis. Kinukumpirma ito ng lahat at tila lahat ay shock at hindi makapaniwala. Pinapansin ng isa si Iyong, nakaklase ni Heejin, at tinatanong kung ano ang alam niya. Sinabi ni Iyong na totoo ito ayon sa kanilang mga guro. Tinanong ng isang kaibigan kung nakausap na niya na ba niya si Heejin, pero sinabi ni Iyong na hindi ito sumasagot ng tawag o nagbabasa ng mga text. Sa huli, lahat sila ay tila naguguluhan at nagtataka kung bakit biglaan ang lahat ng pangyayari. Nagmumuni-muni si Iyong tungkol sa huling pag-uusap nila ni Heejin sa text. Sa mensahe, sinasabi ni Heejin na may problema sa isang lalaki at ang kanyang ina ay handang guluhin ang buhay nito. Iniisip ni Iyong kung may kinalaman ba ito sa biglaang pag-alis ni Heejin. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, inisip niya na malabong mangyari iyon dahil sa mga magulang ni Heejin. Tumuloy ang usapan ng grupo na tila naiinis dahil si Heejin ay laging nakakagawa ng kanyang gusto dahil sa kanyang kapatid. Gayunpaman, kinikilala nila na isang malaking kawalan si Heejin kung aalis ito dahil tila siya ang wallet o pinagkukunan nila ng pera o iba pang mga bagay. Biglang dumating si Heejin sa karaoke bar at lahat ng kanyang mga kaibigan ay na-shock. Habang umuupo, sinabi ni Heejin na nahirapan siyang makalabas at inis na inis siya. Tinanong siya ng kaibigan niya kung totoo bang aalis siya pa abroad. Sinabi ni Heejin na biglaan nga itong nangyari pero para lamang sa isang semester. Naalala ni Heejin ang usapan nila ng kanyang ama na nagsabing siya ay magstay sa ibang bansa ng isang semester habang inaayos ng kanyang ama ang isang sitwasyon na may kinalaman sa mga video. Nagpatuloy ang usapan sa karaoke bar. Tinanong ng isa si Heejin kung totoong isa lamang semester ang kanyang pag-abroad. Inamin ni Heejin na totoo ito at para itong bakasyon lamang. Tinanong ulit ng isa kung bakit at sinabi ni Heejin na isang family matter ito. Sa isip ni Heejin, hindi niya maaaring sabihin ang tunay na dahilan dahil nakakahiya. Pagkatapos ay tinanong ulit ng isa si Heejin tungkol sa isang lalaki na nasangkot sa gang ni Kisoo. Hindi makasagot si Heejin at iniisip na baka magalit sa kanya ang kanyang opa kung sasabihin niya na nabigo ang gang nito. Kaya sinagot niya na marahil na ayos na ito. Sa huli, iniisip ni Heejin na nakakahiya ang lahat ng ito at nagagalit siya sa isang babae na si Dayon na tila walang pakialam at nagagawa ang kanyang gusto ngayon. Nagpatuloy ang usapan at nagdesisyon si Heejin na turuan ng leksyon si Dayon ulit. Tinanong siya ng isa kung sigurado siya at sinigurado ito ni Heejin. Si Iyong, na tila kinakabahan, ay hindi makapagsalita ng diretsyo kay Heejin. Pinapaliwanag ni Heejin na dahil aalis siya ng Korea, gusto niyang gawin ito ngayon para hindi maging mayabang si Dayon sa kanyang pag-alis. Inihayag din ni Heejin na ang lolo ni Dayon ay isang patrolman at balak niyang hikayatin ang kanyang ina na tanggalin ito sa trabaho. Sinabi niyang dapat ay inaasahan na ito ng isang kadiring insekto tulad ni Dayon na mangyayari kapag siya'y umasta ng hindi tama. Biglang may lalaking may suot na maskara ang dumating sa lugar kung saan naroroon si Heejin at ang kanyang mga kaibigan. Nagulat si Heejin at akala niya ay kilala niya ang lalaki, pero itinanggi ito ng nakamaskara. Nagtataka ang mga kaibigan ni Heejin kung sino ito at bakit siya naroroon. Nagpatuloy ang lalaki sa pagsasabi na tila lahat ng nasa video ay naroroon na nagdulot ng kalituhan. Inungkat din niya ang tungkol sa pagkuha ng video kay Dayon na nagbigay indikasyon na maaaring sinadya niyang hintayin ang kanilang pagtitipon. Nakakaramdam ng pagkabahala at pagkagulat ang lahat. Itinanong pa ng lalaki kung bakit walang tumutugtog na musika na tila pagtukoy sa kanilang ingay at gulo. Sa huling parte, isinara ng lalaki ang pinto na may malakas na tunog na nagdagdag pa sa tensyon ng eksena. At lumipat ang eksena sa ospital, ang ama ni Heejin ay nagtatanong kung nasaan si Heejin dahil matagal na niyang hindi nakikita. Sinagot siya ng kausap na umalis si Heejin para magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Nag-react ang ama na dapat ay nanatili na lamang si Heejin na tahimik hanggang sa kanilang paglipad palabas ng bansa. Biglang may personnel na lumapit sa ama ni Heejin, tinawag siyang congressman, at sinabing kailangan niyang makita ang isang bagay. Binuksan nito ang telebisyon na nagpapahiwatig na may mahalagang bagay na dapat nilang malaman. Matapos buksan ang telebisyon, lumabas ang isang news report na nag-uulat tungkol sa eskandalong may kinalaman sa karahasan sa paaralan. Pinapakita ng mga reporter ang mga video ng mga bata, kabilang na si Heejin,
na nagpapakita ng violent behavior. Napapabalita na hinahanap ng gobyerno at mga mamamayan ang paglikha ng espesyal na mga batas para sa mas mabigat na parusa sa mga gumagawa ng ganitong uri ng karahasan. Ang pinaka-shocking na detalye ay nang banggitin ng reporter na ang mga bata sa video ay mga anak ni Congressman Kim In-bay. Nagulat at nabigla ang mga magulang at si Kim Ki-soo sa nabalitaan, lalo na't direkta itong nag-aapekto sa kanila. Palit ang eksena at makikita si Eugene na naglalakad sa kalsada at biglang nagpakita ang chief na nakalaban niya kamakailan lang. Tinanong siya nito kung bakit niya ginawa ang isang bagay na tila kontrobersyal, lalo na't inaasahang lang niya na makikipagkasunduan lang siya kay Congressman Kim In-bay. Sa isip ni Eugene, naging malinaw na gusto niyang resolbahin ang isyung ito ng tahimik para maprotektahan ang kanyang identity. Ngunit habang pinapanood ang video ng pambubuli kay Dayon, napagdesisyonan niya na umaksyon ng mas radikal. Sa huli, sinagot niya ang chief na ginawa niya ito dahil sa kanyang twisted personality. Tinanong siya ng chief kung ito ba ay sapat na dahilan at kung sa palagay niya ay hahayaan lang ito ng congressman. Sumagot si Eugene na hindi na magkakaroon ng oras ang congressman na mag-alala tungkol dito. Lumitaw ulit ang mga reporter sa TV at ipinalabas ang isa pang shocking na balita. Mayroon ding ebidensya na si Congressman Kim ay kasangkot sa voting fraud, money laundering, at solicitation. Ang ebidensya ay itinuturing na totoo at maasahan, kaya hinihiling ng kanyang sariling partido na magsagawa ng masusing investigasyon. Dahil dito, natulala at hindi makapaniwala sa nangyayari ang ama nila Kim Ki-soo at Hee-jin. Samantalang, tinanong din ng chief si Eugene kung ninakaw din ba niya ang personal na mga file ni chief. Sa isip ng chief, napansin niyang nahanap ni Eugene ang sensitibong impormasyon na itinago niya tungkol kay Congressman Kim at nagbakasakali lang siya na ganun din kaya ang ginawa sa kanya. Nagtanong din ang chief kay Eugene kung sino ba talaga siya. At sinagot ito ni Eugene na siya ay isang normal high schooler lamang, na binigyan reaksyon ng chief na hindi ito kapanipaniwala habang umingiti. Nasa paaralan ng eksena kung saan makikita si Eugene na mag-isa sa kanyang upuan. At ang ilang babae na nakatingin sa kanya ay kinikilig pa. Biglang may natanggap siyang mensahe mula kay Dayon na nagsasabing uwi ito mag-isa at pinapayuhan siya na mag-relax at mag-enjoy. Nagtataka si Eugene kung ano ang gagawin niya para magkaroon ng saya. Biglang lumapit si Park Chan kay Eugene at binati ito. Tinanong ni Park Chan si Eugene kung may oras ito ngayong araw. Dahil wala namang gagawin si Eugene, pumayag ito na lumabas kasama si Park Chan pagkatapos ng klase. Sa isang biglaang paglitaw, kinufronta ni Joo Hyuk-jin si Eugene tungkol sa mga chismis na narinig niya. Ayon sa chismis, si Eugene daw ang dahilan kung bakit napadala si Ki-soo sa ibang bansa. Laking gulat ng buong klase sa mga sinabi ni Joo Hyuk-jin. Tumugon si Eugene na may pagkakamali ang lahat sa kanilang pag-unawa. Tinanong siya ni Lee Jae-hyung kung totoo bang sinugod niya ang base ni Ki-soo at tinalo ang lahat ng mga kasama nito. Sinabi ni Joo Hyuk-jin na lahat ng miyembro ng gang ni Ki-soo ay natalo ni Eugene mag-isa at iniwan na raw ang eskwela ng mga ito dahil sa kahihiyan. Nag-isip si Park Chan na marahil ay mahusay talaga sa pakikipaglaban si Eugene at hindi isang aksidente ang nangyari sa class noon. Nirekomenda ni Joo Hyuk-jin na magdiwang sila sa pagkawala ni Ki-soo at sa pagtataguyod ng hustisya. Inimbitahan din si Eugene ni Lee Jae-hyung na sumali sa kanilang grupo dahil bago pa lang ito sa lugar. Tumanggi si Eugene sa imbitasyon ni Lee Jae-hyung at Joo Hyuk-jin dahil may plano na siya kasama si Park Chan. Sinagot sila ni Lee Jae-hyung ng may pagtutuya, sinabing maaari naman silang maglaro lahat ng magkasama. Pareho silang may mukhang nakakatakot habang tinitingnan si Park Chan. Sa kabila ng pang-insulto, sinabi nilang, "Sige, kita-kits mamaya." Tinanong ni Eugene si Park Chan kung okay lang siya, at ang tugon nito ay, "Oo, hindi naman nila ako ibubuli kung kasama kita, di ba?" Habang iniisip ito sa kanyang sarili. Habang nag-iisip si Park Chan, tinitigan siya ni Eugene, at pumasok ang propesor sa classroom, at sinabing magpatuloy ang lahat sa pagiging tahimik. Sumunod sa kanya ang dalawang estudyante na naglakad patungo sa harapan ng klase. Kilala sila ni Park Chan, si Shin Yuna, ang apo ng may-ari ng SW, ang pinakamalaking korporasyon sa bansa, at si Go Suk-jo, na itinuring na sekretaryo at bodyguard ni Yuna mula pa noong sila'y bata. Ipinaliwanag ng propesor na nakabalik na ang dalawa mula sa Amerika pagkatapos ng 2 taon ng pag-aaral doon,
at sila'y magsasanay sa class mula ngayon. Sa pagdating ng dalawang bagong estudyante, naglabas ng saloobin sina Ju Hyuk-jin at Lee Jae-hyung. Sinabi ni Ju Hyuk-jin, pambihira una si Ijin, ngayon si Sukju pa. Habang si Lee Jae-hyung naman ay nagdesisyong mamuhay na lang ng tahimik hanggang sa graduation, at inakala pa niyang si Kiso ang lang ang final boss o huling kalaban sa kanilang buhay sa eskwela, ngunit hindi pala. Napansin ni Park Chan na may dalawang dagdag na mesa sa kanilang klase, at naisip niyang para pala ito sa dalawang bagong estudyanteng sina Yuna at Sukjo. Habang naglalakad si Yuna patungo sa kanyang upuan, napansin siya ng lahat ng lalaki sa klase sa pambihira nitong ganda. Sa likod ni Yuna, napansin ni Sukjo si Yuijin, at si Yuijin din ay tumingin pabalik sa kanya. Nagtataka si Yuna at tinanong kung kilala ba nito si Yuijin dahil ang hitsura nito ay parang artista. Sinabi ni Sukjo na wala ito sa datos na natanggap niya isang linggo na ang nakakaraan, pero titingnan niya ito muli. Pag-upo ni Yuna, patuloy pa rin siyang tumitingin kay Yuijin. Nang napatingin si Yuijin sa kanya, agad naman niya itong binigyan ng ngiti at si Yuijin biglang binaling ang kanyang tingin pabalik sa harap. Napansin ito ni Yuna at nagtaka siya kung bakit siya ini-ignore ni Yuijin, sabay simangot sa napaka-cute na muka. At tinanong ni Park Chan kung may partikular bang lugar na gustong puntahan ni Yuijin. Ngunit sinabi nitong wala at maaaring si Park Chan ang mamili. Iminungkahi ni Park Chan na magpunta sa isang computer shop na kamakailan lamang ay nag-upgrade ng kanilang mga computer. Biglaang naalala ni Yuijin ang isang nakaraang usapan nila ng kanyang tenyente tungkol sa normal life training. Ayon sa tenyente, isa sa mga bagay na dapat malaman ng isang Koreano na high school student ay ang computer shop. Ipinapaliwanag ng tenyente na ito ay isang lugar na may maraming computer na maaaring gagamitin at may bayad. Ginagamit ito ng mga estudyante at matatanda para sa internet at panonood ng mga video, ngunit karamihan sa mga high school students ay naglalaro ng video games doon. At tinuruan siya ng kanyang tenyente at iba pang mga sundalo kung paano maglaro ng Legends of League, isang sikat na video game. Habang naglalaro, narinig ang malalakas na tunog mula sa keyboard. Pagkatapos ng laro, nagkaroon ng isang maikli, ngunit masiglang usapan sa pagitan ng sundalo at tenyente. Ayon sa sundalo, natalo sila dahil sa tenyente, ngunit itinanggi ito ng tenyente at sinabing kasalanan ito ng jungle, isang posisyon sa laro. Sa kasalukuyang panahon, sinasabi ni Yuijin na tama ang impormasyon na ibinigay sa kanya ng kanyang tenyente tungkol sa kultura ng computer shop at sa laro ng Legends of League. Sa eksena, iminungkahi ni Park Chan na kumain ng ramen sa computer shop at magpunta sa Koka kung may oras pa. Ang Koka ay pinaikli na salita para sa coin karaoke, isang tanyag na libangan sa Korea. Nagsimula agad mag-isip si Yuijin at naalala ang mga oryentasyon na ibinigay sa kanya ng kanyang tenyente patungkol sa Koka o coin karaoke. Sa kanyang alaala, sinabi ng tenyente na ang coin karaoke ay isa pang karaniwang lugar na dinadaluhan ng mga high schoolers. Kapag may isiningit na barya, maaaring kumanta sa loob ng booth. Iniutos ng tenyente na maghanda si Yuijin ng ilang mga kantang kanyang kakantahin at ipapadala sa kanya ang listahan ng mga kasalukuyang sikat na kanta na dapat niyang tandaan. Pumayag si Yuijin at sinabing nauunawaan niya ang mga instruksyon. Sa kasalukuyang oras, tila seryoso ang itsura ni Yuijin at iniisip ang isang bagay. Napansin ito ni Park Chan at nagsimula siyang magtaka kung ayaw ba ni Yuijin sa ramen o sa Koka o pareho. Pagkatapos ng klase, nagpaalam ang mga estudyante sa isa't isa. Paglipat ng eksena, makikita si Shin Yuna at ang kanyang kasamang si Go Sukjo. Ipinapaliwanag ni Go Sukjo na ang pangalan ng bagong transferee ay Yuijin at siya ang nakatatandang kapatid ni Dayon. Nagulat si Shin Yuna dahil akala niya ay wala ng ibang pamilya si Dayon maliban sa kanyang lolo. Sinabi ni Go Sukjo na nawala ang magulang ni Dayon at ang kanyang kapatid sa isang plane crash at ngayon ay nakatira siya sa kanyang lolo. Dagdag pa ni Go Sukjo, kailangan nilang imbestigahan si Yuijin dahil nagdududa siya sa biglaang paglitaw ng taong dapat ay patay na, lalo na't ito ay nangyari bago sila bumalik mula sa Amerika. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.